Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating showbiz update. For today's video, pag-usapan po natin ang naganap na MediaCon ng Pinoy Got Talent. Hindi nga po naitago ng kapamilya actress at box office queen na si Miss Catherine Bernardo ang tunay niyang nararamdaman sa nalalapit niyang kaarawan. Turning 29 na nga po ang binansagang empowered queen sa darating na March 26 at aminado siyang may takot. Factor siyang nararamdaman sa pagdagdag na naman ng isang taon sa kanyang edad. Sa naganap na Grand MediaCon ng pagbabalik sa ABS-CBN ng reality talent show na Pilipinas Got Talent kung saan isa nga po si Miss Catherine Bernardo sa magiging judge, naging open siya sa publiko about her true feelings. I'm turning 29 in a few days. I am the point in my life again wherein I feel so lost. I feel this. I remember when I gave a message for the Thanksgiving party of The How of Us, isa sa mga blockbuster nga po na movie ni Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla. This was the same feeling. Simulang pahayag na po ni Miss Cat. To be honest, I'm so scared. So I'm so lost, but I think it's so brave. Sana everyday I show up just like what na sinabi nga po ni Mr. Donnie Pangilinan. Said kanina nga po ni Miss Catherine Bernardo. I show up and I chose to grow and accept all the uncertainties because I don't know, bigla ko lang siyang na-feel. Paliwanag ng award-winning actress. Nabanggit nga din po ni Miss Catherine Bernardo na maaaring birthday blues o tinatawag na quarter life crisis ang nararamdaman niya ngayon. Parang what next for me? Parang I feel all this emotion, feeling ko is just brave na tinanggap ko yon. I'm allowing myself to be vulnerable. I have my days at hindi ko na yung tinatago sa mga tao, sabi pa niya. Samantala, sinuguro ni Miss Catherine at ng tatlo pang judge ng Pinoy Got Talent Season 7 na sina Mr. Donnie Pangilinan, Eugene Domingo, and former ABS-CBN President Freddy MFG Garcia na ihahandog nila sa sambayan ng Pilipino ang isang bonggang-bonggang show. Magsisimula na nga po ang reality talent competition ng ABS-CBN sa March 29 at 30. Saturday po at 8 p.m. at Sunday at 8:30 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at TV5. This will be hosted by Mele Contiveros at Mr. Ruby Domingo. Ang mga past winner ng Pinoy Got Talent ay may yumaang singer na si Jobet Baldimino, Season 1 nga po ito, Marcelino Pomoy, Season 2, Mas Season 3, Season 3, Roel Manlangit, Season 4, Power Do, Season 5, at Cristel Di Catalina, Season 6. Samantala, alam niyo ba, naging trending nga po ang leg ni Miss Catherine Bernardo na bumida sa Pinoy Got Talent Presscon. Sa blue outfit nga po ni Miss Catherine Bernardo, may drama nakita ang right leg niya na sobrang sexy si Miss Catherine sa kanyang kasuotan at napansin nga iyon ng mga press. Nangabog nga ang right leg ni Miss Catherine sa presscon ng PGT. Saad nga po ng mga umatin doon ang bongga ni Miss Catherine dahil pasabog talaga ang kanyang outfit. Samantala, magsisimula nga ang Pinoy Got Talent sa March 29 na uulitin ko po muli na mapapanood dito sa TV5, A to Z, Kapamilya Channel, I1 TVS, at iba pang ABS-CBN studio platform ng Saturday at Sunday. Ayon nga po kay Miss Catherine, sobrang excited na siya maging judge ng PGT kung saan makakasama niya ulit at babanggitin ko ulit po itong si Miss Eugene Domingo, Mr. Donnie Pangilinan at FNG Freddy Garcia. Sina Mr. Ruby Domingo naman at Mary Contreras naman ang magiging host ng PG ng Season 7 ng Filipino Got Talent. Samantala, dumako naman po tayo sa ating ibang showbiz update. Masaya at payapa ang relasyon ni na Mr. Raver Cruz, 35 years old, at si Miss Julie Ann San Jose, 30 years old. Pero may ilan pa rin mga tadahanga ang kapusi singer-actress na hindi boto nga po kay Mr. Raver. Isa nga po interview, hiningan po na reaksyon itong si Mr. Raver ukol dito. Pahayag niya okay lang yun, hindi mo naman mapiplease ang lahat eh. Hindi lang naman sa industriya na natin, sa buhay natin, sa buong mundo, ganun talaga. Respetuhin na lang natin ang mga opinyon nila. Hindi raw sukatan ang opinyon ng iba kung anong mayroon sila ng nobya. Hindi naman ako masyadong naapektuhan kasi alam ko 100% ang pagmamahal ko kay Jules. At ganun din siya for me. Mahal ko yung family niya, mahal niya ang family ko. That's what matters. At the end of the day, si God ang center ng relationship namin.
Tiniyak nga po din ni Mr. Raver na hindi sila apektado ni Julian kung mayroon mang negatibong feedback ang iba sa kanilang relasyon. Saad niya, hindi naman masyado kasi sobrang happy namin eh. Like sa status na relationship namin, walang masyadong negativity. Kung mayroon mga comments or di ko na rin masyadong napapansin. Pagdating sa estado ng relasyon niya kay Julian, sabi ni Raver, masaya, getting stronger every day, and super happy. Hindi naman sa aura ko sa sobrang saya ko. Inahasan naman ni Raver na ang susunod na tanong sa kanya ay author na ito kung may balak na siyang mag-propose sa kasintahan. Lagi naman yun ang tinatanong sa akin, sambit ni Mr. Raver. Ang mahirap sagutin yan kasi nga gusto ko sana siya yung unang makakaalam kung kailan ko paplanuhin, di ba? At the one thing that I'm proud to say, I always say naman sa mga tao na si Miss Julia talaga ang pakakasalan ko. Of course, kailangan gawin, si Lord ang bahala dyan. Ang sobrang respeto ko sa mga magulang, makikitang sincero si Mr. Raver sa mga binitawang salita. Pagplansyado na ang lahat, hindi naman natin alam kung kailan yon. Pero definitely, ang papahintulutin ng Panginoon si Julie na naman at wala ng iba. Nakakatrabaho sina Mr. Raver Cruz at Julian sa reality show ng GMA7 na The Clash of the nakatambalan din sila ng pelikulang The Cheating Game noong 2023. May plano bang magtambal ulit sila sa acting project? Well, ako rin naman, wish ko yon. Maybe may kanya-kanyang plano rin kasi for us, ang Sparkle, sagot ni Raver. Ang Sparkle ang talent management arm ng ABS-CBN na kinabibilangan ng couple. At this point, we trust GMA, our management, alam nila kung ano ang mas maganda for us. Lahat na mangyayari in time at hindi naman yan posible mangyari dahil sa dami ng panahon for that. Sabay nga po binanggit ni Mr. Raver ang upcoming GMA7 series na Slay kung saan isa sa mga bida si Miss Julian. Right na, I'm very proud of her. Ang ganda na Slay na showcase na naman kung gaano siya kadaling na artista. Doon ako natutuwa every time na may soap siya dahil alam ko rin kung ano ang collab na as an actress, hindi lang as a singer. Nakapanayam nga po si Mr. Raver pagkatapos ng press ko ng Singtala, ang pelikulang pinagbibidahan ni Glyza De Castro, Rian Ramos, Arcy Muñoz at Matt Lazaro. Ginanap na po ang press con sa Ciudad Verdes Norte sa Quezon City noong March 11, 2025. Ayon nga po kay Raver, kapatid ang turungin nila na kanyang co-star. Sobrang saya talaga yung chemistry na buo kaagad nung magkasama kami. Sobrang gaan ni nakatrabaho. Parang ako nagkaroon ng bagong kapatid, pamilya dito. Dito kasi sa ginawa namin, it's not work for me. Parang na-embrace talaga namin yung karakter. Pagbabahagi nito sa kwento ng Singtala, mga miyembro sila na isang up-and-coming band sa lahat na sila register ang minsang kumakanta at tumutugtog ng feature song sa pelikula. Masigit na kilala ni Raver bilang actor-dancer noong siya ay nasa ABS-CBN pa. Pero paglipat ng GMA7, nabigyan siya ng pagkakataong ipakita ang galing din niya sa pagkanta. Ayon niya kay Raver, si Julian ang naka-impluensya sa kanya balikan ang pag-awit. Siguro lack of confidence rin, ani nga po ni Mr. Raver. Patungkol sa hindi niya pagkanta masyado noon. Actually, after pandemic, after noon, sabi ko parang gusto ko na rin. Alam ko mapaproud sa akin ng nanay ko kapag pinurse ko rin ang passion ko for singing. Nahilig po ako sa music, lalo na in love ako sa paggigitara. Saka syempre dahil kay Julian San Jose. Isang malaki inspirasyon siya for me para i-push ko. So she excited for me. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel. And please don't forget to hit the bell button for our latest updates.